Inaasahang darating sa Oktubre ngayong taon ang dalawang bagong barko ng Philippine Coast Guard o PCG at ito ay ang BRP Pag-asa at BRP Patag. Ang mga ito ay pawang 27-meter vessels na may bilis hanggang 25 knots. Nakuha ng PCG ang mga barkong ito sa pamamagitan ng grant mula sa Estados Unidos. Gagamitin ang mga ito para sa search and rescue, maritime safety at pagtugon sa mga emergency sa dagat, kabilang ang mga insidenteng may kaugnayan sa marine environmental protection gaya ng oil spill. Bukod sa dalawang barkong ito, inaasahan ding darating sa susunod na 5 taon ang humigit kumulang 50 pang vessels bilang bahagi ng modernization program ng PCG. Kabilang sa mga planong barko ang 40 units ng 35-meter vessels mula sa France, gayon din ang 5 97-meter vessels mula sa Japan na kapareho ng klase ng BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchora Aquino. Inaasahang magsisimula ang pagdating ng ilan sa mga 35-meter vessels sa susunod na taon, bagamat hinihintay pa ng PCG ang pinakahuling status ng proyekto. Nakikita kasi natin yung mga next year na mga arrival na mga bagong vessels. And within the 5 years, yung sinasabi palagi ni Commandant na we will be anticipating the arrival of 50 more ships. Kasabay ng pagdami ng barko, naghahanda rin ng Coast Guard para sa pangangailangan sa manpower. Ayon kay Commodore Cayabyab, natutugunan na ng PCG ang kasalukuyang personnel requirement batay sa kanilang 2026-2027 Table of Organization and Equipment. May proposal din nila ang ahensya sa Department of Budget and Management para sa karagdagang 40,000 personnel pagsapit ng 2030. We will be increasing our personnel kasi yan nga ang reason is to augment and for them to be deployed dito sa mga paparating ng mga vessels natin. At ang ginagawa naman natin ngayon in preparation sa mga dumarating na is yung pagkakandak ng training, particularly sa vessels operations and maintenance natin. So halos lahat ng mga dumarating na mga bagong recruit natin ay ina-assign natin sa barko at ini-train natin to man that vessel. Para naman matiyak na handa ang mga tauhan, isinasailalim sa training ang mga bagong recruit, particular sa vessel operations at maintenance. Karaniwang nasa 20 hanggang 30 personnel ang kailangan sa isang barko, depende sa laki at klase nito. Samantala, aminado naman ang PCG na hindi pa rin sapat ang 50 bagong barko para ganap na matugunan ang lawak ng maritime territory ng bansa dahil binubuo ng mga pulo ang Pilipinas bukod pa sa lawak ng coastline at exclusive economic zone. Ayon sa ahensya, pangunahing gagamitin ang mas maliliit na vessels para sa inter-island operations, habang kakailanganin naman ang mas malalaking barko para sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea. Well, definitely, Ryan, hindi pa rin, no? Kasi itong 50 na to na parating, that would support at least the minimum capability of our districts to have a ship on their area. So, we have 7,600 islands and yun ang nagiging challenge sa atin ngayon, particularly yung sa West Philippine Sea. So, kakailanganin talaga yung malalaking barko dyan. So, kung titingnan natin yung 50 and the length of our coastline, yung laki ng ating area of responsibility, kasama yung exclusive economic. So, definitely 50 plus the 25 present are not enough, of course. So kakailanganin pa rin natin yung additional support. Sa kabila nito, sinabi ng Philippine Coast Guard na ang kasalukuyang modernization effort ang pinakamalaki nitong acquisition program para sa mga barko at air assets. And we are very thankful sa administration ngayon kasi ito ngayon ang pinakamalaking modernization acquisition ng Philippine Coast Guard, particularly sa mga vessels and mga air assets natin. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng PCG sa maritime security, search and rescue at iba pang operasyon sa malawak na nasasakupan ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.